Ano ang kahulugan at kahalagahan ng pagbabagong anyo ni Jesus? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na godquestions.org Tagalog. May isang linggo pagkatapos na sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay magdurusa, papatayin at mabubuhay na maguli mula sa mga patay, Lucas 9:22, isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan sa bundok upang manalangin. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang kanyang pisikal na anyo at naging maluwalhati at ang kanyang damit ay nagliwanag sa sobrang kaputian. Biglang lumabas si Moises at Elias at nakipag-usap kay Jesus tungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan. Dahil hindi malaman ni Pedro ang kanyang gagawin at sasabihin sa sobrang takot, nasabi niya kay Jesus na magtatayo siya ng 3 kubol para sa bawat isa sa kanila. Walang duda na ang tinutukoy ni Pedro ay ang kubol na ginagamit ng mga Israelita sa kanilang pagdiriwang tuwing pista ng tabernakulo kung kailan tumitira ang mga Israelita sa mga kubol sa loob ng 7 araw. Levitico 23:34 hanggang 42. Ipinahayag ni Pedro ang kanyang kagustuhan na manatili ang mga panauhin ni Jesus. Isang ulap ang tumakip sa 3 at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nawala ang ulap at nawala rin si Moises at Elias at naiwan lamang ay si Jesus habang ang kanyang mga alagad ay takot na takot. Nagbabala si Jesus sa 3 alagad na huwag sasabihin kahit kanino ang kanilang nakita hanggang sa mabuhay siyang maguli. Ang tala sa pangyayaring ito ay makikita sa Mateo 17:1 hanggang 8, Marcos 9:2 hanggang 8, at Lucas 9:28 hanggang 36. Walang duda na ang layunin ng pagbabagong anyo ni Jesus ay upang ang 3 kanyang pinakamalapit na alagad ay magkaroon ng mas malalim at malawak na pangunawa kung sino si Jesus. Isang dramatikong pagbabago ang naganap sa kanyang anyo upang makita siya ng kanyang mga alagad sa kanyang kaluwalhatian. Ang mga alagad na dati lamang siyang nakikilala sa kanyang anyong tao ay nagkaroon na ngayon ng mas malaking pangunawa sa kanyang pagka-Diyos, bagamat hindi nila lubusang nauunawaan ang katotohanan ito. Ang pangyayaring ito ay nagbigay sa kanila ng katiyakan na kanilang kailangan pagkatapos nilang marinig ang nakagugulat na balita ng kanyang nalalapit na kamatayan. Bilang simbolo, ang paglitaw ni Moises at Elias ay kumakatawan sa kautusan at sa mga propeta. Ngunit ang tinig mula sa langit na nagsabi, "Pakinggan ninyo siya," ay malinaw na nagpapakita na ang kautusan at ang mga propeta ay dapat na magbigay daan kay Jesus. Ang isa na siyang bago at buhay na daan ay papalitan na ang luma. Siya ang kaganapan ng kautusan at ang hindi mabilang na mga hula sa lumang tipan. Gayon din naman sa kanyang maluwalhating katawan, nakita ng mga alagad ang sulyap sa kanyang nalalapit na pagkabuhay na maguli, sa kanyang maluwalhating katawan at ang pagluluklok sa kanya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi nalimutan ng mga alagad ang nangyaring iyon sa bundok at walang pagdududa na sinadya iyon ni Jesus. Isinulat ni Juan sa kanyang ebanghelyo at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. Juan 1:14. Isinulat din ni Pedro, "Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam, noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian, nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok." 2 Pedro 1:16 hanggang 18. Yaong mga nakasaksi sa pagbabagong anyo ni Jesus ay nagpatotoo sa iba pang mga alagad at sa hindi mabilang na tao sa pagdaan ng mga siglo. Yan ang aming sagot sa tanong na, ano ang kahulugan at kahalagahan ng pagbabagong anyo ni Jesus?